Alam niyo ba, mayroong scientific at mabisang paraan para mahuli ang taong nagchi-cheat sa kanyang partner. At hindi ito sigawan, pagbabanta, o sa pilitang pag-amin. Sa science, pattern at consistency ang susi, hindi galit. Una, huwag umasa sa body language. Ayon sa psychology, ang haba, iwas tingin o pagka-tense ay hindi automatic na kasinungalingan. Kahit inosente, pwedeng kabahan. Ikalawa, specific questions. Random timing. Halimbawa, last time na nag-overtime ka, sino yung kasama mo pa uwi? Anong oras ka exactly umalis? Yung totoo, pare-pareho ang sagot kahit kailan mo tanungin. Pero yung gawa-gawa, unti-unting nag-iiba ang detalye. Ikatlo, on-the-spot phone check. Reaction ang tinitingnan, hindi yung phone. Kung isang beses lang na nagulat o nag-alala, hindi pa yan ebidensya. Pero kapag paulit-ulit na defensive, delayed o galit, ayon sa behavioral science, pattern na yan ng perceived threat sa utak. Baka may tinatago. Ikaapat, balik na rin ang timeline. Bago ka umuwi, ano ang ginawa mo 10 minutes earlier? Ang totoong alaala, kaya kahit pakurong. Ang kasinungalingan, bumibigay kapag binaligtan. At panghuli, katahimikan. May gusto kang bang sabihin sa akin? Tapos, tumahimik ka. Sa interrogation psychology, doon lumalabas ang butas ng kwento. Pero tandaan, kung kailangan mo nang gumamit ng scientific techniques para lang makaramdam ng kapayapaan, ang problema ay hindi lang cheating, kundi pagkawala ng tiwala. Kaya, dapat talaga kayong mag-usap.